matakot, kabahan sa mga kwentong nakakagimbal sa Kaistorya YouTube channel with daily post at 7 p.m. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, kumusta? Subscriber mo ako since 2023 at matagal ko nang gustong sumulat sa inyong programa. Buti na lamang at merong tumutulong sa akin na dati mong letter sender kaya naisend ko sa inyong email ang sulat ko. Sana po lamang ay mapili po ninyong maitampok ito sa inyong channel. Papa Dudut, ako si Aldric, tubong Puerto Galera pero kasalukuyan akong nakatira sa Ilihan, Batangas City. Kwento ko sana sa inyo yung mga naranasan kong kababalaghan at kayo na ang bahala kung maniniwala kayo sa akin o hindi. Madalas kaming pumunta sa bahay ng lola ko malapit sa Puerto Galera noong bata pa lamang po ako. Sa bayan kami nakatira at siya naman ay sa mga barangay dito sa amin. Aabutin lang ng 15 minutos ang lalakbayin mo gamit ang sasakyan. Ngunit 1 hanggang 2 oras naman kung lalakarin para makarating sa bahay po niya. Walang kapitbahay ang lola ko, ilang milya pa ang layo bago makakita ng iilang bahay. Gustong gusto ko palaging pumunta doon dahil presko ang hangin at malawak ang pwedeng paglaruan. Marami ding alagang hayop ang lola ko kaya tuwang-tuwa ako pag nakikita ko ang mga yon. Typical na province life. Walang TV o signal ng cellphone. Walang ibang paglilibangan kundi ang maglaro o kaya ay matulog sa tanghali. 2 lang sila ng lola ko na nakatira sa bahay na yon. Kasama niya si Ate Jackie. Isang araw ay umalis ang parents ko at wala akong kasama sa bahay kaya napagpasyahan nila. Naihabilin muna ako kay lola. Umaga pa lamang ay ando na ako kaya wala akong ibang ginawa kundi ang maglaro ng kotse-kotsehan. Maya-maya pa ay tinawag na ako ni Ate Jackie para kumain na ng pananghalian. Sabay-sabay kaming kumakain, pinatulog na ako ni Ate Jackie sa kama ni Lola. Si Lola naman ay nagkakape sa terrace at nilalasap ang sariwang hangin habang pinapatulog naman ako ni Ate Jackie ay nagkwento siya sa akin, Papa Dudut. Ilang gabi na daw siyang may naririnig na umiiyak. Iyak daw ng sanggol. Hindi ko naman ito pinansin dahil inaantok na rin ako. Ilang oras ang lumipas ay ginising ako ni Lola dahil palubog na raw ang araw. 5:00 na, baka daw wala na akong itulog mamayang gabi. Ganap ng 8:00 ng gabi nang kumain kami ng hapunan. Naglalaro naman ako sa sahig malapit kay Ate Jackie na naguhugas ng pinggan. Si Lola naman ay lumabas saglit. Maya-maya ay napatigil si Ate Jackie sa paghuhugas ng pinggan at napansin kong napalingon siya sa may bintana malapit sa lababo. Salita naman ako ng salita habang naglalaro nang bigla niya akong pinatahimik. Shhh! Huwag kang maingay. Naririnig mo ba yon? Ang sabi ni Ate Jackie at agad naman akong napatingin sa kanya. Naguguluhan ako. Ano nga ba ang tinutukoy niya? Ate Jackie, ano ba yun? Wala naman akong naririnig. Nang bigla akong napatigil sa sinasabi ko. May narinig ako iyak ng sanggol at sobrang liit ng boses pero maririnig ito palibot sa bahay ni Lola. Napatayo ako at napahawak sa damit ni Ate Jackie. Hinahanap ko si Lola at hindi pa pala siya nakababalik sa loob ng bahay, Papa Dudut.
Hindi na tinapos ni Ate Jackie ang paghuhugas ng pinggan. Naglakad kami papunta sa kwarto. Tinawag niya si Lola sa may bintana pero wala siya doon. Pinaupo niya muna ako sa kama, sa kanya sinarado ang pinto at lumabas. Titingnan daw muna niya si Lola sa labas, ngunit pagharap ni Ate Jackie sa pintuan ay nakita agad niya si Lola. La, saan ka galing? Narinig mo ba yon? Sa may kulungan ng baboy, anong narinig? Yung iyak ng bata? Tanong ni Lola. Habang nakaupo ako at pinakikinggan ang pag-uusap nila sa labas ng kwarto ay napatingin ako sa bintana malapit sa may kama ni Lola. Hindi ko alam kung bakit tinangka kong sumilip sa labas. Dahil maliwanag ang ilaw sa terrace, abot hanggang kalsada ang liwanag nito. May nakita akong anino na korteng hayop. Malit ito at bilugan ang ulo. Isasara ko na sana ang bintana nang may narinig akong iyak ng sanggol, sobrang tinis o liit ng boses na animoy nasa malayo. Sinarado ko agad ang bintana at sakto namang pumasok si Lola at Ate Jackie sa kwarto. Saka ko ikinuwento ang aking narinig at nakita. Lahat kami ay narinig na ang iyak ng sanggol. Tahimik lamang kami at nagmamasid saka nagsalita ang aking Lola. Mukhang buwaba na naman galing bundok ang baby Diablo. Akala niya siguro ay makakapasok siya dito. Akala niya siguro ay makakain niya ang ilan sa mga manok at baboy dito. Nangilabot naman ako sa mga sinabi ni Lola. Sa mura kong edad ay ramdam ko din ang takot. Rinig namin ang tahol ni Brownie sa labas o diat yon na may nakikita ito. Galit na galit ang tahol nito at maya-maya pa ay pinatulog na ako ni Lola sa aming higaan. Tumahimik na rin si Brownie at wala na rin akong naririnig na iyak ng sanggol. Nagising ako, tumingin ako sa orasan, 1:00 na pala ng madaling araw. Wala sa tabi ko si Lola at napabalikwas ako nang marinig ko si Ate Jackie at Lola na parang may sinisigawan sa may sala. Sumilip ako mula sa pintuan ng kwarto namin. Kita ko na may hawak na matulis na kawayan si Lola at nakatutok ito sa pintuan palabas. Si Ate Jackie naman ay may hawak na itak papadudot. "Umalis ka dyan, demonyo ka! Bumalik ka sa pinanggalingan mo! Tigilan mo kami! Kapag hindi ka tumigil, papatayin kita!" Sambit pa ni Lola. Rinig na rinig naming lahat ang iyak ng sanggol na nagbabago ng tunog. Lumalaki ang boses nito na gumagaralgal at parang nagagalit. Sa takot ko ay bumalik na ako sa kama at nagtalukbong ng kumot saka nakatulog. Mula noon ay nalaman ko kung bakit maraming matutulis na kawayan sa bahay ng lola ko. Marami ding nakasabit na kung ano-ano at kung bakit palaging may patay na manok na nakikita pagsapit ng umaga. Katapat lang ng bahay ni Lola ang bundok sa kabilang kalsada. Naikwento din sa akin ni Lola habang lumalaki ako na normal na daw para sa kanyang ganong senaryo. Palagi pa rin daw niyang naririnig ang iyak ng sanggol sa bundok na yon. Palagi pa rin may mga nilalang na nagpapakita sa kanya at umahamon sa pasensya niya sa lugar na yon. Palagi pa rin nasa tabi ng kama niya ang mahabang kawayan na matulis ang dulo na minsay nakita kong may dugo ito. Hindi ko nakita ang itsura ng nilalang na yon noong gabi na na-encounter ito ni na Lola kaya pinadescribe ko na rin sa kanya. Ang isang sanggol daw na anak ng Diablo ay nakatira sa bundok na yon. At kaya nitong magpalit ng anyo mula bata hanggang hayop. Maliit lamang daw ito at gumagapang ng mabilis gamit ang kamay at paa na parang hayop. May mga balahibo daw ito at may matutulis na ngipin. Mapupula ang mga mata at may matulis na tenga. Mukha daw talaga itong demonyo. Patuloy pa rin ang pagpunta ko sa bahay ni Lola hanggang sa magbinata ako. Ngunit nang magkolehiyo na ako ay saka naman binawian ng buhay ang aking lola. Mula noon ay hindi na ako pumunta sa bahay niya o sa lugar na yon. May iba na din kasing tumira sa bahay niya. Si Ate Jackie naman ay nakapag-asawa na ng taga-ibang bayan. Noon din ay napagtanto kong isang matapang na tagapagbantay at tagaprotekta ang lola ko. Lumipas sa mga panahon ay unti-unti ko nang nakalimutan ang tungkol sa sinasabi ni Lola na baby Diablo. Mapagkakamalan mo daw itong tiyanak pero may pagkakaibang tiyanak sa baby Diablo.
Ang tiyanak ay dating tao, as in dating sanggol na tao na namatay nang hindi nabibinyagan, habang ang baby Diablo na sinasabi ni Lola ay never naging tao, as in anak ito ng demonyo. Akala ko Papa Dudut ay magiging alaala ko na lamang ang baby Diablo na sinasabi noon ni Lola, pero ang hindi ko alam ay makaka-encounter pa pala ako ng ganitong nilalang. Samantala 19 years old ako noong magkasakit ako sa puso. That time ay lumipat kami ng Aklan dahil doon na destino ang papa ko, at dahil nga sa tila lumalalang kondisyon, need naming pumunta sa Maynila para operahan. Kasama ko pala si mama at tita ko. Gusto kasing sumama ni tita para bisitahin ang pinsan ko at saka para makagala na din. Si papa naman ay naiwan sa Aklan dahil hindi siya pwedeng umabsent noon sa trabaho dahil malaking project ang nagawa nila at malapit na noon ang kanilang deadline. Mabalik tayo sa kwento ko, naalala ko lang 7 PM yon, pero hindi ko maalala ang exact time noon. Nasa taas ako noon kasama si mama at tila habang kumakain ng hapunan. Marami din kaming kasama doon kasi nga maaga pa. Gumagala-gala naman ako paminsan-minsan kapag nakakaramdam ako ng pagkabagot. Habang kumakain sila mama ay tila ako naman ay nanonood sa ibaba kung ano ang ganap. Nakakairita kasi ang tagal pang umandar. Pinapasok pa yung mga kotse ganyan-ganyan, pero doon ako nanlamig nung napansin kong may kabaong napapasok, kaya tinawag ko kaagad si mama. Ma, bakit may kabaong? Pwede ba yan? Baka multuhin tayo, ang sabi ko. Huwag mong sabihin sa akin na natatakot ka, Aldrich, ha? Natatawang wika ni mama sa akin. Hindi naman po ako natatakot, pero hindi po ba malas yan? Usisa ko. Hindi yan malas, basta benindisyonan, sagot ni mama sa akin. Huwag na nating pag-usapan, baka multuhin pa tayo, dagdag pa niya. Fast forward, buwaba kami para matulog. Sila mama at tita ay tulog na, pero ako ay hindi pa rin mapakali. Nung nakita ko yung kabaong ay kinabahan talaga ako, at kahit na 19 years old na ako noong mga panahong yon ay hindi ko pa rin maiwasan talaga na matakot. Ilang oras nakalipas ay hindi pa rin ako nakatulog at hindi ko rin alam kung anong oras na yon dahil yung cellphone ko ay nilagay na ni mama sa bag. Hindi lang talaga ako makatulog at sinabayan pa ng malakas na hangin. Lumingon-lingon ako noon para tignan kung yung iba ay tulog na rin, and mostly tulog na, at yung mga gising na lang yung mga foreigners. Kaya naman nagpasya muna akong lumabas at nagtungo ako sa viewing deck ng barko. Habang palingon-lingon ako ay napansin kong may nakatayo na bata at pinapanood yung dagat. Nagtaka ako. Gabi na, pero bakit may bata na pagala-gala sa labas ng kwarto? Nag-alala ako kasi kung titignan ay parang nasa 2 years old lamang yung bata. Hindi ko alam, pero that time na feel ko ang weird. Parang iba talaga yung ihip ng hangin. Pero nagpa siya akong lapitan ng bata kasi mukhang na-sense nito na palapit ako, kaya bigla itong tumakbo. Nagulat ako kasi noong ko palang napagtanto na nakahubad pala yung bata at wala itong saplot kahit na ano. Lalo akong nagtaka. Sinubukan ko pang habulin yung bata, pero bigla na lamang itong nawala sa paningin ko. Samantala na mga oras na yon ay lalong bumigat ang pakiramdam ko. Para bang may nagsasabi sa akin na huwag na siyang hanapin kasi parang may mangyayaring masama sa akin. Gets niyo yung feeling? Natakot ako, kaya naman pumasok na ako sa loob at bumalik na ako sa quarters kung saan ay maraming pasahero ang sama-samang natutulog sa mga double deck na higaan. Pagkatapos noon ay pinikit ko na lamang ang aking mata at pinilit na makatulog. Noong papatulog na sana ako ay napansin kong may lumakad malapit sa akin, pero hindi ko yon pinansin kasi posible namang mangyari yon sa barko. Doon lang ako nabigatan noong napansin kong tumigil sa akin at ramdam ko talaga na may nakatitig sa akin noon. Gusto kong gisingin si mama pero takot din akong gumalaw. Ilang minuto din yon, Papa Dudut, at napansin ko ding may humahawak sa akin.
Pero nagtaka ako kasi parang maliit lang na kamay yon. Parang bata ang humahawak sa akin. Kinaumagahan ay hindi ko muna sinabihan si mama kasi natakot akong malaman niyang hindi ako agad nakatulog. Buwaba na kami at timing din na binaba yung kabaong. May nag-uusap doon sa gilid, nagtatrabaho lang din sila sa barko. At ang pinag-uusapan nila ay about doon. Hindi naman nagpakabog ang tita ko kaya nakichismis siya saglit. Tinanong niya kung babae o lalaki ang namatay, ilang taon at ano ang cause of death. Ang sinagot naman ng mga lalaki, 2 daw ang nasa kabaong. Isang babaeng almost 30 years old na. At kasama nito ang sanggol na anak na namatay din. Bali namatay daw sa panganganak ang babae. Pero alam niyo ba, yung isang babaeng pasahero kagabi, baliw yata yun. Basta bigla na lang nagwawala sa kabilang quarters. Palagi niyang sinasabi na meron daw tiyanak sa loob ng barko. Kwento naman ng isang babae kay tita. Nang marinig ko yung tiyanak ay biglang pumasok sa isipan ko yung batang nakahubad na nakita ko noong lumabas ako sa barko. Tapos naalala ko rin yung tila bata na humawak sa akin habang nagtutulog-tulugan ako. Hindi kaya tiyanak yun? O baka naman baby Diablo, tulad ng sinasabi ni Lola. Samantala matapos ang matagumpay na operasyon ko sa Maynila ay gumaling naman ako at muling nakabawi ng lakas. Madali kong nakalimutan yung naranasan ko doon sa barko. Kasi para sa akin ay hindi naman yon nakakatakot at iniisip ko na lamang na baka nag-overthink lamang ako. So yun na nga, lumipas sa mga panahon. Naging active naman ako at dahil nga kabataan ko ay mahilig ako sa mga road trip kasama ang barkada. That time ay sa Batangas City na kami nakatira simula noong mag-retire si Papa sa kanyang trabaho. Sa kabilang banda, isang araw ay niyaya akong mag-road trip ng mga pinsan ko kasama ang ilang barkada ko. Pati yung ex-girlfriend ko na naging tropa ko na lang ay kasama din namin. Noong mga panahong yon ay lagi kaming nasa Tagaytay, nagro-road trip, food trip o nagpapalamig lang. Yes, mula Batangas City hanggang Tagaytay, kaya mahaba-haba ang biyahe. Sanay na kaming lumabas ng madaling araw para pumunta ng Tagaytay gamit ang kotse ng pinsan ko. Little did we know na may something nakakaiba na mararanasan namin noong madaling araw na yon. Around 2 a.m. natapos na kaming tumambay sa view site. After kumain ay nagkayayaang pumunta sa People's Park. Hindi naman namin first time pumunta doon pero first time naming pupuntahan yon ng madaling araw. Kahit na alam kong sarado pa yon ay tinuloy ko pa ring mag-drive papunta doon. So ang setup is ako ang nagda-drive dahil pagod na ang pinsan ko ng mga sandaling yon. Katabi ko ang ex ko sa harapan at 3 pinsan ko sa likod. So nasa daan na kami papunta ng People's Park. Yung daan na papuntang Tagaytay Highlands. Habang bumabiyahe ay nagpapatugtog ng malakas na music. Nakababa ang mga bintana ng sasakyan habang kumakanta ng malakas at sinasabayan ng pinapatugtog na music. Yung isang pinsan ko pala ay hindi na kinaya at natulog na. Kaya 4 na lamang kaming nag-iingay sa sasakyan. Tapos laking gulat ko nang may nakita akong mga batang nakahubad at nakaupo sa gitna ng daan. Tingin ko'y parang nasa 2 years old lang din ang mga ito. Nagtaka ako lalo na at naka-Indian seat ito sa gitna ng kalsada. Tinuro ko sa mga kasama ko at nakita rin nila at nagulat. Pero tuloy pa rin akong nagdadrive at binaliwala lang namin yung nakita namin. Maya-maya ng kaunti ay yung pinsan kong isa na nakaupo sa may bintana ay biglang sinabing isarado nyo ang bintana. Iba na ang nararamdaman ko. Agad ko namang sinunod kasi parang iba na nga yung aura. Hindi rin ako nagdalawang isip na sundin siya kasi laking probinsya siya sanay sa mga kababalaghan. Yung isang pinsan ko ay parang ayaw pang maniwala at tinatawanan pa kami pero iba na yung pagkatahimik namin. Kaya natahimik na rin siya, Papa Dudut. Yung isa ko pang pinsan naman, parang tulog na tulog pa rin. Nung sinarado ko yung bintana ay nagmo-moist yung windshield
at mga bintana namin kaya parang naging low yung visibility pero tuloy pa rin ako sa pagdadrive. Wag daw akong titigil, sabi ng pinsan ko. Mga ilang minuto ang lumipas, sabi ng pinsan ko. May mga anak ng dyablo sa paligid. Maglagay kayo ng piso sa bulsa para hindi kayo madala. Lakasan nyo ang loob ninyo. Malakas tayo. Biglang nagkaroon ng marka na hugis kamay ng bata sa tapat ng bintana na dahil nagmo-moist ay kitang-kita ko yung hugis at dahan-dahang lumaki na para bang kinalmot. Noon naman ay nakita yun ng pinsan ko na hindi naniniwala. Bigla niyang sinabing iba na nga ito. Naniniwala na ako. Tapos sa isang kurbada pakaliwa ay may poste ng ilaw doon na puti. Pagkadaan namin ay pumutok yung ilaw at napansin namin bago mangyari yon ay parang may mga bata sa ibabaw ng kotse namin. Malakas yung pagkakatutok ng ilaw pero noong nakalampas na kami pagtingin ko sa rearview mirror ay parang hindi naman nawala yung ilaw. Doon na namin na-realize na naliligaw na kami at nililigaw kami ng mga batang dyablo o tiyanak. Dahil puro kaliwa na yung daan namin. Maya-maya ay may sumulpot na nagmomotor sa likod namin. Naka-helmet siya na buong ulo sakop tapos ay itim yung takip kaya wala kang makikita sa mukha. Nakabuntot lang siya sa amin. Ayaw niyang mag-overtake kahit na sobrang luwag naman yung daan at ang bagal lang ng takbo ko noon. Kinakabahan na rin ako at nagdasal na sana'y walang mangyari at biglang nawala yung motor pagtingin ko sa side mirror. Nakarating na kami sa baba ng People's Park pero naaninag ko na may gate na nakaharang sa daan na pataas. Iniisip namin na bumalik na agad at agad kong ni-U-turn yung sasakyan. Napakalawak noong daan pero yun ata ang pinakamatagal ko na pag-U-turn ng sasakyan sa buong buhay ko. Yung tipong napakabigat ng manibela. Parang walang power steering o parang may pumipigil sa akin. Nilabanan ko yung takot dahil alam ko na kapag nahuli niya ang loob ko, lahat kami ay makukuha ng mga batang dyablo na yon. Kaya nilakasan ko ang loob ko na mag-focus sa pagdadrive at nagdasal na makauwi kami ng ligtas. Noong nasa daan na ulit kami pabalik, lumabas na naman yung nakamotor. Ganon pa rin at hindi siya nag-overtake. Parang sinusundan lang talaga kami tapos ay bigla na naman siyang nawala. Ngayon yung daan namin ay puro kaliwa pa rin pero kahit nililigaw kami. At patuloy na nagmo-moist yung windshield kahit na ilang punas namin ay tuloy pa rin ang pagbaba ng visibility ko sa daan. Kaya pinilit naming makabalik sa rotonda. Mamayang kaunti ay may narinig kaming mga umiiyak na sanggol mula sa labas. Pero yung mga iyak ay sumusunod talaga sa sasakyan namin. Hanggang sa na-realize namin na nanggagaling talaga sa ibabaw ng kotse namin ang ingay. Naroon pa rin yung mga tiyanak, baby dyablo o kung ano man yon. Mga bandang 4:30 nakarating na kami sa rotonda sa may Tagaytay at nagpahinga sa may convenience store. Laking pasalamat naming lahat na ligtas kami at buhay. Yung isa kong pinsan ay walang kamalay-malay kung ano ang nangyari dahil tulog na tulog siya. Pero pagising niya ay pawis na pawis siya kahit sobrang lamig naman sa sasakyan. Sabi ng pinsan ko ay balikan natin yung lugar na nakita natin yung mga bata. Nabulabog natin yon at humingi na lang tayo ng pasensya at magdasal. Sa mga 6 AM bumalik kami doon at nagdasal. At pagkatapos noon ay may nakita kaming dalawang batang nasa 2 years old na. Nasa gilid ng daan na parang galing sa isang maliit at na lumang bahay doon. Simula noon ay naging maingat na kami sa daan pero tuloy pa rin ang pagro-road trip namin pero sa awa naman ng Diyos ay wala na kaming naranasang kababalaghan. Papadudod sa totoo lang ay magpahanggang ngayon ay nagtataka pa rin ako. Bakit naka-encounter ako ng mga tiyanak at baby dyablo? Para bang nilapitan talaga nila ako hanggang sa mayroong inamin sa akin ng mama ko at ipinakita niya sa akin ulit ang birth certificate ko. Upon inspection sa 19 years kong existence noon ay noon ko lang napansin na may kakambal pala ako. Sabi ni mama sa akin ay meron nga daw akong kakambal pero namatay din daw kaagad ito pagkapanganak.
Ang panghihinayang daw ni mama, hindi daw nabinyagan ang kakambal ko at nung nilibing nila, makalipas lang daw ng 1 linggo ay napag-alaman nilang nawawala na raw yung namatay na sanggol. Kaya matagal daw bago naka-move on si mama. Hindi niya agad natanggap na namatayan siya ng anak. Sabi ko naman, anong kinalaman noon? Bakit ako lapitin ng mga tiyanak at baby Diablo? Ang sagot ni mama, sabi daw ni Lola na kapag nagluwal daw ng kambal, tapos namatay ang isa, yung natira daw ay magiging lapitin na raw ng mga tiyanak, baby Diablo at mga kaluluwa ng unborn child. Walang ibang explanation na sinabi si mama sa akin, kaya magpahanggang ngayon ay nagtataka pa rin po ako. Anyway, hanggang dito na lamang po ang sulat ko sa ngayon ay okay na ako. Masaya na ako sa buhay kasama ang aking sariling pamilya. Lahat kami ay nakikinig sa inyong programa at etong anak ko ay nakasubscribe sa inyo sa YouTube, kaya nakasubscribe na rin po ako. Thank you in advance. God bless and more power sa inyo, Papa Dudut. Lubos na gumagalang, Aldrich. Tunay man o hindi ang kwento tungkol sa tiyanak o mga sinasabing baby Diablo o anak ng demonyo, marapat na palagi tayong magdarasal sa Panginoon at hilingin natin sa kanila na ilayo nila tayo sa kapahamakan at sa mga nilalang na katulad na na-experience ni Aldrich. Ang mundo natin ay puno ng misteryo, hindi natin alam. Baka totoo talaga yung mga kwento, alamat at mga sabi-sabi tungkol sa mga nilalang na supernatural. Ano man ang totoo ay tandaan lamang natin na walang makakatalo sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel. Mag-subscribe sa Papa Dudut Family YouTube channel. Maraming salamat po. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Makipagkulitan. So ayun po guys, nagkakagulo na po tayo ngayon dito. Nakikita po natin si Gian. Hi everyone! So ayun na po, may mga bisita po kami. Andito po ngayon. Makipagtawanan. At minsan, makipag-iyakan. Lagyan na ng gamot. Kanina umiyak si Gian, sabi niya, Ama, tanggapin mo ang kapalaran ng iyong ama. Sa Papa Dudut Family YouTube channel. Subscribe na!